Ang huni ng mga kulaglig at ang banayad na simoy ng hangin ang tanging maririnig sa tahimik na bayan ng San Rafael. Para kay Arya de la Cruz, isang estudyante ng psychology sa San Rafael State University, ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong oportunidad upang matuto at tumulong sa iba. Kilala siya sa kanyang malawak na ngiti at positibong pananaw sa buhay, isang sikat na personalidad sa kanilang campus. Ngunit sa araw na ito, tila may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Nagmamadali si Arya papunta sa kanyang klase sa statistics, hawak-hawak ang kanyang mga libro at notes, nang bigla siyang may nabangga. Bumagsak ang lahat ng kanyang gamit, nagkalat sa sementadong daanan. Ay, Diyos ko, sorry po. Halos pabulong niyang sabi, nagmamadaling pulutin ang mga nagkalat na papel. Nakita niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Matangkad, nakasuot ng plain white shirt, at may makapal na salamin sa mata. Ang kanyang mukha ay tila nababalot ng seryosong ekspresyon. Hindi niya napansin na engineering student pala ito na si Nino Salazar. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo, malamig na sabi ng lalaki. Wala man lang bahid ng empathy sa kanyang tono. Napakunot ang noo ni Arya. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Excuse me. Ako na nga tong nagsosorry. Ako pa yung sinisisi. Aba, ang kapal din ng mukha mo. Ano? Kung hindi ka sana nagmamadali, hindi mangyayari to. Sagot naman ni Nino, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon. Tumulong din naman ito sa pagpulot ng mga gamit ni Arya. Umirap si Arya. Fine. Thank you na lang sa pagtulong, sarcastic niyang sabi, in-emphasize pa ang salitang pagtulong. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagmamadaling umalis, galit na galit sa lalaking walang modo. Hindi niya alam na ito ang simula ng isang kwento na babago sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo, sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-cross muli ang kanilang landas. Good morning class. Para sa major project nyo sa subject na to, I decided na magkakaroon kayo ng group project. By pair, anunsyo ng kanilang professor sa statistics. Nagbulungan ang mga estudyante, kanya-kanyang hanap ng makakapareha. Si Arya, nakatingin sa kanyang kaibigan na si Maiko, na tila ba nagpapahiwatig na sila na ang magka-partner. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling nagsalita ang kanilang professor. Since I want you to learn how to work with different kinds of people, I will be the one to pair you. No buts, no ifs. Okay. Napabuntong hininga si Arya. Wala siyang magagawa. Isa-isang tinawag ng professor ang mga pangalan, hanggang sa marinig niya ang kanyang pangalan. Arya de la Cruz, you will be paired with Nino Salazar. Nanlaki ang mga mata ni Arya. Nino Salazar. Yung lalaking walang modo na nakabangga niya noon. Imposible. Lumingon siya sa direksyon kung saan nakaupo si Nino. Mukha itong walang pakialam, ngunit nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay nito. Sa mga sumunod na araw, naging komplikado ang buhay ni Arya. Kailangan niyang makipagtrabaho kay Nino, kahit nalabag sa kanyang kalooban. Sa tuwing magkasama sila, hindi maiwasan ang bangayan. Ang kanilang mga argumento ay nagiging mas matindi, ngunit sa likod ng bawat sagutan ay isang hindi maipaliwanag na tensyon. Ano ba yan, Nino? Ang bagal-bagal mo gumawa. Kailangan na tong ipasa bukas, reklamo ni Arya, habang nakatingin sa ginagawa ni Nino sa kanilang project. Kung kaya mo naman pala, bakit hindi mo na lang gawin? Sagot naman ni Nino, hindi man lang tumitingin sa kanya. Abat sumasagot ka pa. Kasi nga group project to, di ba? Dapat nagtutulungan tayo. Gigil na sabi ni Arya. Ikaw ba tumutulong? Puro ka reklamo, balik naman ni Nino. Tama na nga yan, saway ni Maiko, ang matalik na kaibigan ni Arya. Para kayong mga bata, magbati na nga kayo. Napatingin si Arya kay Maiko. Napansin niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Alam ni Maiko na nahihirapan siya sa sitwasyon. Okay lang ako, Maiko, sabi ni Arya, pilit na ngumiti. Ngunit sa totoo lang, hindi siya okay.
Naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. Bakit ba palagi na lang silang nag-aaway ni Nino? Bakit ba naiinis siya sa lalaking yun? At bakit, sa kabila ng lahat, may kakaiba siyang nararamdaman tuwing malapit siya kay Nino? Unti-unti, hindi niya maitatanggi na may espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi niya maintindihan, ngunit hindi rin niya kayang iwasan. Lumipas ang mga linggo, patuloy pa rin ang bangayan sa pagitan ni Arya at Nino. Ang kanilang mga argumento ay nagiging mas matindi, ngunit sa likod ng bawat sagutan ay isang hindi maipaliwanag na tensyon. Tila ba may invisible force na naglalapit sa kanila, kahit na pilit silang naglalayo. Isang araw, habang nagpapraktis sila para sa presentation ng kanilang group project, hindi na napigilan ni Arya ang kanyang sarili. Ano ba, Nino? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi ka ba marunong makinig? Inis na sabi ni Arya. At ikaw, bakit ba ang bossy mo? Akala mo ba kung sino kang magaling? Balik naman ni Nino. Kasi naman, ang dami mong mali. Gusto mo bang bumagsak tayo sa project na to? Hindi ako bobo, Arya. Alam ko ang ginagawa ko, depensa ni Nino. Hindi naman sa ganun, pero kasi. Kasi ano? Kasi naiinis ka sa akin. Kasi hindi mo ako gusto, biglang tanong ni Nino. Natigilan si Arya. Hindi niya inaasahan ang tanong na yun. Hindi yun ang punto, sabi ni Arya, umiiwas ng tingin. Ano pala? Hindi nakasagot si Arya. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang tanong na yun. Nakita ni Nino ang pagkabigla sa mukha ni Arya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang babaeng ito na hindi nakikipagtalo sa kanya. Arya, malumanay na sabi ni Nino. Hindi ko alam kung bakit palagi tayong nag-aaway. Pero alam ko na may something special sa pagitan natin. Hindi ko alam kung ano yun, pero gusto kong malaman. Hindi pa rin nakasagot si Arya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Okay lang kung hindi mo pa alam, sabi ni Nino, ngumiti ng bahagya. Pero sana, pag-isipan mo. Umalis si Nino, iniwan si Arya na naguguluhan at hindi mapakali. Napansin ng kanilang mga kaibigan ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Arya at Nino. Arya, aminin mo na kasi. May gusto ka kay Nino, no? Pangungulit ni Maiko, habang naglalakad sila sa campus. Ano ka ba, Maiko? Wala akong gusto sa lalaking yun. Nakakainis kaya yun, depensa ni Arya. Sus, deny pa more. Halata kaya sa mga mata mo, pang-aasar ni Maiko. Ewan ko sa'yo, sabi ni Arya, namumula ang mukha. Ngunit sa likod ng kanyang pagtanggi, unti-unti siyang naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit, sa kabila ng kanilang mga pagtatalo, hindi niya maalis sa isip si Nino. Bakit, sa tuwing nakikita niya ang lalaking yun, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang alam lang niya, may kakaibang nangyayari sa kanyang puso. Dumating ang araw ng kaarawan ni Arya. Naghanda siya ng isang simpleng salo-salo sa kanilang bahay, kasama ang kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Masaya siya sa pagdiriwang na yun, ngunit sa loob-loob niya, may kulang. Happy birthday, anak, bati ng kanyang ina, sabay abot ng isang regalo. Salamat, ma, sabi ni Arya, niyakap ang kanyang ina. Ito naman galing sa akin, bati ng kanyang ama, binigyan siya ng isang halik sa pisngi. Salamat, pa, sabi ni Arya, ngumiti sa kanyang ama. Dumating din ang kanyang mga kaibigan, kasama na si Maiko. Happy birthday, Arya. Sana maging masaya ka pa sa mga susunod na taon, bati ni Maiko, sabay abot ng isang malaking teddy bear. Salamat, Maiko. Alam mo talaga kung paano ako pasayahin, sabi ni Arya, niyakap ang kanyang kaibigan. Sa gitna ng kasiyahan, biglang pumasok si Nino. May dala siyang isang maliit na kahon. Happy birthday, Arya, bati ni Nino, nahihiyang ngumiti. Nino, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Arya, nagulat sa kanyang pagdating. Gusto ko lang bumati sa'yo,
sagot ni Nino, inabot ang kahon. Happy birthday! Binuksan ni Arya ang kahon. Sa loob nito ay isang simpleng silver necklace na may pendant na hugis puso. Ang ganda naman nito, sabi ni Arya, namamangha sa regalo. Sana magustuhan mo, sabi ni Nino, bahagyang namumula ang mukha. Salamat, Nino, sabi ni Arya, ngumiti sa kanya. Sa mga sandaling yun, tila tumigil ang oras. Nakatingin lang sila sa isa't isa, nagbabasa ng damdamin sa mga mata ng isa't isa. Ngunit biglang nabasag ang kanilang sandali. Arya, anak, sino yan? Tanong ng kanyang ina, lumapit sa kanila. Ma, si Nino po. Kaibigan ko, sagot ni Arya, bahagyang kinakabahan. Tiningnan ng kanyang ina si Nino mula ulo hanggang paa. Hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Nino, ikaw ba yung sinasabi ni Arya na ka-group project niya? Tanong ng kanyang ina, malamig ang tono. Opo, ma'am, sagot ni Nino, nag-alang. Arya, pwede ba tayong mag-usap? Sabi ng kanyang ina, tumingin sa kanya ng mariin. Sige po, ma, sagot ni Arya, kinakabahan. Nagpunta sila sa isang tahimik na sulok ng bahay. Arya, ano ba tong nakikita ko? Bakit kasama mo yang lalaking yan? Tanong ng kanyang ina, galit na galit. Ma, kaibigan ko lang po siya, depensa ni Arya. Kaibigan, anak, hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano kayo nagtitinginan. Huwag mong sabihing may gusto ka sa kanya. Hindi nakasagot si Arya. Arya, alam mo ang gusto namin para sa'yo. Gusto naming mapabuti ang buhay mo. Hindi yan ang lalaking makakapagbigay sa'yo ng magandang kinabukasan, sabi ng kanyang ina, nagmamakaawa. Ma, hindi naman po kailangan ng pera para maging masaya ako. Ang mahalaga, mahal ko siya, sabi ni Arya, lumuluha. Mahal, anak, napakabata mo pa. Hindi mo pa alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, sabi ng kanyang ina, hinawakan ang kanyang kamay. Please, Arya, layuan mo na siya. Para sa'yo rin to. Hindi na nakasagot si Arya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Mahal niya si Nino, ngunit mahal din niya ang kanyang pamilya. Paano niya pagtatagpuin ang dalawang mahal niya sa buhay? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang dumating si Nino. Arya, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Nino, seryoso ang mukha. Nino, hindi ngayon ang tamang oras, sabi ni Arya, umiiwas ng tingin. Arya, please. Kailangan kong sabihin sa'yo to, sabi ni Nino, lumapit sa kanya. Huminga ng malalim si Nino bago magsalita. Arya, alam kong hindi pa to ang tamang oras, pero hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita, Arya, matagal na. Alam kong magulo, alam kong hindi tama. Pero yan ang nararamdaman ko, pagtatapat ni Nino. Nanlaki ang mga mata ni Arya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit bago pa man siya makasagot, muling nagsalita ang kanyang ina. Hindi pwede to. Hindi kami papayag, sabi ng kanyang ina, galit na galit. Hindi ka nararapat sa anak ko. Napatingin si Nino sa ina ni Arya. Nakita niya ang galit at paghamak sa mga mata nito. Ma'am, naiintindihan ko po kung bakit ganyan kayo sa akin. Alam ko pong hindi ako perpekto para sa anak ninyo. Pero mahal ko po si Arya. At handa akong gawin ang lahat para sa kanya, sabi ni Nino, nagpakumbaba. Hindi sapat ang pagmamahal, Nino. Kailangan din ng pera, ng seguridad. At hindi mo yun kayang ibigay sa anak ko, sabi ng kanyang ina, hindi nagpapatinag. Sa mga sandaling yun, naramdaman ni Arya ang sakit sa puso ni Nino. Nakita niya ang pagkabigo sa mga mata nito. Bago pa man makasagot si Nino, biglang nagsalita ang ama ni Arya, nakara-rating lang. Tama na yan, mariing sabi ng ama ni Arya. Nino, gusto kitang makausap. Tayong dalawa lang. Huminga ng malalim si Nino at tumango. Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na mangyayari. Dinala ng ama ni Arya si Nino sa kanilang library, isang silid na punong-puno ng mga libro at alaala. Tahimik ang silid,
tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Ninyo, alam kong mahal mo ang anak ko, panimula ng ama ni Arya, habang nakaupo sa isang malaking upuan. Opo, sir, sagot ni Ninyo, nakatayo sa kanyang harapan. Pero kailangan mong malaman na hindi kami sang-ayon sa relasyon ninyo, sabi ng kanyang ama, seryoso ang mukha. Sir, naiintindihan ko po. Alam ko pong hindi ako sapat para sa kanya, sabi ni Ninyo, nagpakumbaba. Hindi yun ang punto, Ninyo. Ang gusto namin para kay Arya ay ang mapabuti ang kanyang buhay. Gusto namin ng lalaking makakapagbigay sa kanya ng magandang kinabukasan. At sa kasamaang palad, hindi ikaw yun, sabi ng kanyang ama, walang bahid ng pagdadalawang isip. Sir, hindi naman po kailangan ng pera para maging masaya si Arya. Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa, sabi ni Ninyo, nagmamakaawa. Ninyo, hindi ganon ang mundo. Kailangan ng pera para mabuhay. At hindi sapat ang pagmamahal para mapunan ang mga pangangailangan ni Arya, sabi ng kanyang ama, mariin. Kaya pakiusap, layuan mo na ang anak ko. Para sa kanya rin to. Hindi nakasagot si Ninyo. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Sir, mahal ko po si Arya. Hindi ko siya kayang iwan, sabi ni Ninyo, lumuluha. Kung mahal mo talaga siya, palayain mo siya. Hayaan mo siyang maging masaya sa piling ng ibang lalaki, sabi ng kanyang ama, hinawakan ang kanyang balikat. Gawin mo to para sa kanya, Ninyo. Umalis ang ama ni Arya, iniwan si Ninyo na naguguluhan at nasasaktan. Sa mga sumunod na araw, lumakas ang pagkontra ng pamilya ni Arya. Palagi silang nagtatalo, palagi silang nag-aaway. Hindi na niya alam kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Arya, please, makinig ka naman sa amin. Gusto lang namin ang makakabuti para sa'yo, sabi ng kanyang ina, nagmamakaawa. Ma, hindi niyo ba naiintindihan? Mahal ko si Ninyo. Siya ang gusto kong makasama, sabi ni Arya, lumuluha. Anak, hindi ka pa nag-iisip ng tama. Maghiwalay na kayo ni Ninyo. Makakahanap ka pa ng ibang lalaki, sabi ng kanyang ama, mariin. Hindi na nakayanan ni Arya ang pressure. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kabilang banda, nahihirapan din si Ninyo. Palagi siyang kinakausap ng mga magulang ni Arya, pinapakiusapang layuan ang anak nila. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Isang araw, biglang lumabas ang balita. Ninyo Salazar, engineering student ng San Rafael State University, tatanggap ng scholarship upang mag-aral sa ibang bansa, anunsyo sa dyaryo. Nabigla si Arya sa kanyang nabasa. Hindi niya alam na nag-apply si Ninyo para sa scholarship. Hindi niya alam na aalis na pala ito. Hinanap ni Arya si Ninyo. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang balita. Natagpuan niya si Ninyo sa kanilang tambayan sa campus. Nakaupo ito sa isang bench, nakatingin sa malayo. Ninyo, totoo ba to? Tanong ni Arya, habang hawak ang dyaryo. Oo, Arya. Totoo to, sagot ni Ninyo, hindi tumitingin sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Arya, lumuluha. Arya, alam kong mahihirapan ka. Kaya hindi ko na sinabi sa'yo, sagot ni Ninyo. Pero bakit ka aalis? Bakit mo ako iiwan? Tanong ni Arya, nasasaktan. Arya, kailangan kong gawin to. Para sa'yo, sabi ni Ninyo, tumingin sa kanya. Kailangan kong maging karapat-dapat sa'yo. Kailangan kong patunayan sa pamilya mo na kaya kong ibigay sa'yo ang magandang kinabukasan. Hindi nakasagot si Arya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Arya, mahal kita. At babalik ako. Babalik ako para sa'yo, sabi ni Ninyo, hinawakan ang kanyang kamay. Sa huling sandali, nagpaalam si Ninyo kay Arya. Hinawakan niya ang kanyang mukha at hinalikan siya sa noo. Maghihintay ako sa'yo, Ninyo, sabi ni Arya, lumuluha. Umalis si Ninyo, iniwan si Arya na nag-iisa at nasasaktan. Hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita. Ang tanging alam niya, mahal niya si Ninyo at maghihintay siya dito, sa kabila ng lahat.
Lumipas ang 4 na taon. Sa kabila ng tagumpay ni Arya sa kanyang pag-aaral at pagiging isang licensed psychologist, hindi niya maitatangging may kulang sa kanyang buhay. Nagtrabaho siya sa isang kilalang mental health facility sa Maynila, tumutulong sa mga taong may pinagdadaanang problema. Nakatulong na siya sa maraming tao, ngunit hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili. Si Nino ay nanatiling isang alaala, isang pangakong hindi niya alam kung matutupad pa. Sinubukan niyang makipag-ugnayan dito, ngunit hindi niya ito makontak. Tila ba lumayo na ito sa kanya, lumayo sa kanyang buhay. Arya, bakit ba palagi kang malungkot? Ang dami-daming nagkakagusto sa'yo, bakit hindi ka mag-boyfriend? Tanong ni Maiko, habang nagkakape sila sa isang coffee shop. Maiko, hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kayang magmahal ulit, sabi ni Arya, malungkot. Pero Arya, 4 na taon na ang lumipas. Kailangan mo nang mag-move on, sabi ni Maiko, nag-aalala. Hindi ko kayang mag-move on, Maiko. Mahal ko pa rin si Nino, sabi ni Arya, lumuluha. Arya, baka naman nakalimutan ka na ni Nino. Baka may iba na siyang mahal, sabi ni Maiko, nag-aalangan. Hindi ako naniniwala, alam kong babalik siya. Nangako siya, sabi ni Arya, matigas ang loob. Sa kabilang banda, bumalik si Nino sa San Rafael. Hindi na siya ang simpleng engineering student na umalis noon. Isa na siyang matagumpay na engineer, nagtrabaho sa isang kilalang construction company sa ibang bansa. Bumalik siya sa kanyang bayan, hindi lang para bisitahin ang kanyang pamilya, kundi para tuparin ang kanyang pangako. Nino, ang laki-laki na ng pinagbago mo. Ang gwapo-gwapo mo na, bati ng kanyang ina, habang niyayakap siya. Ma, ikaw naman. Matagal na akong gwapo, biro ni Nino, tumatawa. Nako, ikaw talagang bata ka. Pero seryoso, Nino, dapat maghanap ka na ng mapapangasawa. Hindi ka na ba mabata? Sabi ng kanyang ina, nag-aalala. Ma, relax ka lang. Darating din yun, sabi ni Nino, ngumiti. Pero Nino, naalala mo pa ba si Arya? Kamusta na kaya siya? Tanong ng kanyang ina, nag-aalala. Ma, huwag na nating pag-usapan yan, sabi ni Nino, umiiwas ng tingin. Nino, mahal mo pa rin ba siya? Tanong ng kanyang ina, mariin. Hindi nakasagot si Nino. Alam ko, anak, alam kong mahal mo pa rin siya. Pero Nino, baka naman nakalimutan ka na niya. Baka may iba na siyang mahal, sabi ng kanyang ina, nag-aalala. Hindi ako naniniwala, alam kong naghihintay pa rin siya sa akin, sabi ni Nino, matigas ang loob. Babalik ako sa kanya. Ipaglalaban ko siya. Determinado si Nino na ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay Arya. Alam niyang hindi magiging madali, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng pagsubok. Babalik siya kay Arya, sa kabila ng lahat. Hindi inasahan ni Arya ang pagbabalik ni Nino. Sa loob ng 4 na taon, sinubukan niyang kalimutan ito, ngunit hindi niya magawa. Ang mukha ni Nino, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga salita, lahat ng yun ay nakaukit sa kanyang puso. Kaya naman, nang makita niya ito muli, halos hindi siya makapaniwala. Naimbitahan si Arya bilang guest speaker sa isang National Psychology Conference na ginanap sa isang malaking hotel sa Maynila. Kinakabahan siya, ngunit excited din. Ito ang unang pagkakataon na magsasalita siya sa harap ng maraming tao. Good morning, everyone. I am Arya de la Cruz, and I am a licensed psychologist, panimula ni Arya, habang nakatayo sa harap ng stage. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang karanasan sa pagtulong sa mga taong may mental health issues. Ibinahagi niya ang kanyang mga kwento, ang kanyang mga natutunan, at ang kanyang mga pangarap. Habang nagsasalita siya, napansin niya ang isang pamilyar na presensya sa gitna ng audience. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng suit and tie, nakatingin sa kanya. Si Nino. Nanlaki ang mga mata ni Arya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Nino ba talaga yun? O guni-guni lang niya? Pinilit niyang kumalma at ipinagpatuloy ang kanyang speech.
Ngunit hindi niya maiwasang tumingin kay Nino. Palagi siyang sumusulyap dito, nagbabaka sakaling baka nagkakamali lang siya. Ngunit hindi siya nagkakamali, si Nino nga yun. Ang lalaking mahal niya, ang lalaking pinangarap niya, ang lalaking bumalik sa kanya. Pagkatapos ng kanyang speech, nagpunta si Arya sa backstage. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dapat ba niya itong lapitan? Dapat ba niya itong kausapin? Arya, biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Napalingon si Arya. Nakatayo sa kanyang harapan si Nino. Nino, sabi ni Arya, halos pabulong. Hi, sabi ni Nino, ngumiti. Ang kanyang ngiti. Ang ngiting yon ang nagpatibok ng kanyang puso. Ang ngiting yon ang nagbalik sa kanya sa nakaraan. Ang galing mo kanina, sabi ni Nino, lumapit sa kanya. Proud ako sa'yo. Salamat, sabi ni Arya, nahihiya. Ang tagal na nating hindi nagkita, sabi ni Nino, tumingin sa kanyang mga mata. Oo nga, sabi ni Arya, umiiwas ng tingin. Arya, gusto kitang makausap. Pwede ba? Tanong ni Nino, seryoso. Hindi nakasagot si Arya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Arya, please. Kailangan kong sabihin sa'yo to, sabi ni Nino, nagmamakaawa. Sige, sabi ni Arya, pumayag. Nagpunta sila sa isang tahimik na coffee shop sa loob ng hotel. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa ibang tao. Arya, alam kong nagulat ka sa pagbabalik ko, panimula ni Nino, habang hinahawakan ang kanyang kamay. Oo, Nino, nagulat ako, sabi ni Arya, tumingin sa kanya. Arya, gusto kong malaman mo na hindi kita nakalimutan. Hindi kita nakalimutan kahit isang araw, sabi ni Nino, seryoso. Nino, 4 na taon na ang lumipas. Baka naman may iba ka na, sabi ni Arya, nag-aalangan. Wala akong iba, Arya. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang minahal ko, sabi ni Nino, mariin. Lumuluha si Arya. Hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang naririnig. Nino, bakit ka bumalik? Bakit mo ako binalikan? Tanong ni Arya, nasasaktan. Arya, bumalik ako para tuparin ang pangako ko. Nangako ako na babalik ako para sa'yo. At tinupad ko yun, sabi ni Nino, hinawakan ang kanyang mukha. Pero Nino, ang tagal-tagal na. Baka naman may nagbago na, sabi ni Arya, nag-aalala. Walang nagbago, Arya. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal, sabi ni Nino, hinalikan siya sa noo. Hindi na nakayanan ni Arya ang kanyang nararamdaman. Niyakap niya si Nino ng mahigpit. Mahal din kita, Nino. Mahal na mahal, sabi ni Arya, lumuluha. Sa mga sandaling yun, tila bumalik ang lahat sa dati. Tila ba hindi sila nagkahiwalay? Tila ba sila pa rin ang magkasintahan na nangakong maghahintayan sa isa't isa? Ngunit alam ni Arya na hindi ganun kadali. Marami pa silang haharapin na pagsubok. Marami pa silang kailangang ayusin. Ngunit sa pagkakataong ito, handa silang harapin ang lahat, basta't magkasama sila. Sa kabila ng lahat, sinimulan ni Nino ang kanyang misyon na muling mapalapit kay Arya. Pagkatapos ng kanilang pagkikita sa conference, palagi na silang nagkikita. Nagdi-date sila, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Tila ba bumabalik ang lahat sa dati. Ngunit hindi ito madali. Malamig si Arya kay Nino. Hindi niya alam kung paano niya ito haharapin pagkatapos ng 4 na taong paghihiwalay. May galit pa rin siya sa mga mata nito. Galit sa pag-alis nito noon, galit sa pangako nitong hindi niya alam kung matutupad pa. Nino, bakit mo ba ako binalikan? Alam mo namang mahirap, di ba? Tanong ni Arya, habang naglalakad sila sa isang parke. Arya, kasi mahal kita. At hindi ako sumuko sa pagmamahal ko sa'yo, sagot ni Nino, hinawakan ang kanyang kamay. Pero Nino, ang tagal-tagal na. Maraming nagbago, sabi ni Arya, umiiwas ng tingin. Oo, maraming nagbago. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, hindi yun nagbago, sabi ni Nino, mariin. Nino, hindi ko alam kung kaya ko pa, sabi ni Arya, lumuluha.
Kaya mo yan, Arya. Kaya natin to. Basta't magkasama tayo, sabi ni Nino, niyakap siya ng mahigpit. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Arya, pilit na iniiwasan ni Nino ang mga pagtatangka nitong bumawi. Dinadalhan niya ito ng mga bulaklak, sinusundo sa kanyang trabaho, ipinagluluto ng kanyang paboritong pagkain. Ngunit tila palaging nagkakasalubong ang kanilang landas. Palagi silang nagkikita sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa isang restaurant, sa isang grocery store, sa isang simbahan. Tadhana nga talaga, sabi ni Nino, habang nagtatawanan sila sa isang mall. Ewan ko sa'yo, sabi ni Arya, namumula ang mukha. Sa isa sa mga pagkakataong yun, nalaman ni Arya ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Nino noon. Nino, bakit ka ba talaga umalis noon? Tanong ni Arya, seryoso. Arya, hindi ko sinabi sa'yo noon, kasi ayaw kong masaktan ka, sagot ni Nino, umiiwas ng tingin. Nino, sabihin mo na. Kailangan kong malaman, sabi ni Arya, nagmamakaawa. Huminga ng malalim si Nino bago magsalita. Arya, umalis ako noon kasi pinakiusapan ako ng mga magulang mo, sabi ni Nino, malungkot. Pinakiusapan? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Arya, naguguluhan. Sinabi nila sa akin na hindi ako karapat-dapat sayo. Na hindi ko kayang ibigay sayo ang magandang kinabukasan, sabi ni Nino, lumuluha. Hindi ako naniwala, kaya nag-apply ako sa scholarship. Gusto kong patunayan sa kanila na kaya kong magtagumpay. Gusto kong patunayan sa kanila na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo, sabi ni Nino, hinawakan ang kanyang kamay. Nino, sabi ni Arya, lumuluha. Kaya umalis ako. Nagtiis ako sa ibang bansa. Nagtrabaho ako ng mabuti. Hanggang sa naging matagumpay ako, sabi ni Nino, tumingin sa kanya. Bumalik ako para sayo, Arya. Bumalik ako para ipaglaban ang pagmamahal ko sayo. Hindi na nakayanan ni Arya ang kanyang nararamdaman. Niyakap niya si Nino ng mahigpit. Nino, ang tanga-tanga ko. Hindi ko alam ang lahat ng pinagdaanan mo, sabi ni Arya, lumuluha. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Arya. Ang mahalaga, nagkasama na ulit tayo, sabi ni Nino, hinawakan ang kanyang mukha. Sa mga sandaling yun, naramdaman ni Arya ang tunay na pagmamahal ni Nino. Naramdaman niya ang sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Naramdaman niya ang pagmamahal na hindi nagbago, kahit pa lumipas ang maraming taon. Ngunit alam ni Arya na hindi pa doon natatapos ang lahat. Marami pa silang haharapin na pagsubok. Marami pang hadlang na kailangan nilang lampasan. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Handa na siyang ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay Nino, sa kabila ng lahat. Habang unti-unting bumabalik ang kanilang koneksyon, isang bagong problema ang dumating. Isang araw, dinalaw ni Arya ang kanyang pamilya sa San Rafael. Masaya siyang makita muli ang kanyang mga magulang at kapatid. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Arya, may gusto kaming ipakilala sa'yo, sabi ng kanyang ina, habang kumakain sila ng hapunan. Sino po? Tanong ni Arya, nagtataka. Si Marco, anak ng mga kaibigan namin, sabi ng kanyang ama, ngumiti. Maya-maya, dumating si Marco. Matangkad, gwapo, at mayaman. Perfect na perfect, kumbaga. Arya, ikaw ba yan? Ang laki na ng pinagbago mo, bati ni Marco, sabay abot ng kanyang kamay. Marco, bati ni Arya, nakipagkamay. Arya, mabuti at nakapunta ka. Ang tagal na nating hindi nagkita, sabi ng kanyang ama, habang pinauupo si Marco sa tabi ni Arya. Sa mga sumunod na araw, palaging kasama ni Arya si Marco. Ipinakilala siya sa kanyang mga kaibigan, dinala sa mga mag-agarang restaurant, binigyan ng mga mamahaling regalo. Tila ba sinusubukan ng kanyang pamilya na ipagkasundo sila? Arya, ano sa tingin mo kay Marco? Mabait naman siya, di ba? Tanong ng kanyang ina, habang naglalakad sila sa isang mall. Ma, okay naman po siya, sagot ni Arya, umiiwas ng tingin. Arya,
Alam mo naman na gusto namin ang makakabuti para sa'yo. Si Marco ang tamang lalaki para sa'yo, sabi ng kanyang ina, nagmamakaawa. Mahal ko si Nino, sabi ni Arya, lumuluha. Anak, hindi pwede. Hindi kami papayag, sabi ng kanyang ina, galit na galit. Hindi ka nararapat kay Nino. Si Marco ang mas angkop para sa'yo. Hindi na nakayanan ni Arya ang pressure. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kabilang banda, ramdam ni Nino ang paglayo ni Arya sa kanya. Palagi siyang iniiwasan, hindi sinasagot ang kanyang mga tawag, hindi sumasagot sa kanyang mga text. Arya, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo ako iniiwasan? Tanong ni Nino, habang nagkikita sila sa isang coffee shop. Nino, kailangan nating maghiwalay, sabi ni Arya, umiiwas ng tingin. Ano? Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Nino, naguguluhan. Nino, gusto ng pamilya ko na maghiwalay tayo. Gusto nila na si Marco ang mapang-asawa ko, sabi ni Arya, lumuluha. Hindi pwede to, Arya. Hindi ako papayag, sabi ni Nino, mariin. Nino, wala akong magagawa. Mahal ko ang pamilya ko, sabi ni Arya, nasasaktan. Hindi, Arya. Hindi yan ang totoo. Mahal mo rin ako, sabi ni Nino, hinawakan ang kanyang kamay. Ipaglaban natin ang pagmamahal natin. Nino, hindi ko kaya. Mahirap, sabi ni Arya, lumuluha. Kaya natin to, Arya. Basta't magkasama tayo, sabi ni Nino, niyakap siya ng mahigpit. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Nino na may itinatago si Arya. May hindi siya sinasabi. At tama nga siya. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Nino ang tunay na motibo ni Marco. Sir, may impormasyon po ako tungkol kay Marco, sabi ng isang pribadong investigador na inupahan ni Nino. Ano yun? Tanong ni Nino. Seryoso. Si Marco, ginagamit lang po si Arya para mapalawak ang negosyo ng kanilang pamilya, sabi ng investigador. Gusto nilang makipag-merge sa pamilya de la Cruz, at si Arya ang susi para mangyari yun. Nanlaki ang mga mata ni Nino. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Salamat sa impormasyon, sabi ni Nino, galit na galit. Hindi siya nagdalawang isip. Kailangan niyang protektahan si Arya. Kailangan niyang ilayo ito kay Marco. Nagpunta si Nino sa bahay ni Arya. Gusto niyang kausapin ito, gusto niyang sabihin ang katotohanan. Arya, kailangan kitang makausap, sabi ni Nino, habang nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Nino, ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na, sabi ni Arya, umiiwas ng tingin. Arya, kailangan mong malaman ang totoo tungkol kay Marco, sabi ni Nino, nagmamakaawa. Wala akong gustong malaman, sabi ni Arya, galit na galit. Umalis ka na, Nino. Ayoko nang makita pa ang mukha mo. Arya, mahal kita. Hindi ko hahayaan na saktan ka nila, sabi ni Nino, hinawakan ang kanyang kamay. Bitawan mo ako, sabi ni Arya, pilit na kumakawala. Hindi, Arya, kailangan mong malaman ang totoo, sabi ni Nino, hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Biglang lumabas si Marco. Anong ginagawa mo dito? Layuan mo si Arya, sabi ni Marco, galit na galit. Marco, kailangan mong malaman na ginagamit mo lang si Arya, sabi ni Nino, mariin. Hindi yan totoo, sabi ni Marco, tumingin kay Arya. Arya, sabihin mo sa kanya na hindi yan totoo. Hindi nakasagot si Arya. Marco, alam ko ang totoo. Alam ko na gusto mo lang mag-merge ang pamilya ninyo sa pamilya de la Cruz, sabi ni Nino, mariin. Hindi yan totoo, sabi ni Marco, pilit na itinatanggi. Marco, sabihin mo na ang totoo, sabi ni Arya, lumuluha. Hindi nakasagot si Marco. Marco, sabi ni Arya, lumuluha. Okay, fine. Oo, gusto kong mag-merge ang pamilya namin sa pamilya de la Cruz, sabi ni Marco, nagalit. Pero mahal ko rin si Arya. Hindi kita pinaniniwalaan,
sabi ni Nino, mariin. Umalis ka na dito, sabi ni Marco, galit na galit. Hindi ako aalis hanggat hindi mo inaamin ang totoo kay Arya, sabi ni Nino, matigas ang loob. Guards, paalisin niyo yan, sabi ni Marco, sumisigaw. Dumating ang mga security guard at pinilit na paalisin si Nino. Ngunit hindi nagpatinag si Nino. Naglaban sila, nagpatayan. Sa gitna ng gulo, biglang nagsalita si Arya. Tama na, sabi ni Arya, lumuluha. Marco, umalis ka na. Arya, sabi ni Marco, nasasaktan. Umalis ka na, sabi ni Arya, mariin. Umalis si Marco, galit na galit. Nino, okay ka lang, tanong ni Arya, nag-aalala. Okay lang ako, sabi ni Nino, ngumiti. Nino, sorry. Hindi ko alam na ginagamit lang ako ni Marco, sabi ni Arya, lumuluha. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, okay ka, sabi ni Nino, niyakap siya ng mahigpit. Ngunit biglang dumating ang mga magulang ni Arya. Arya, anong nangyayari dito? Tanong ng kanyang ina, galit na galit. Ma, pa, kailangan niyong malaman ang totoo tungkol kay Marco, sabi ni Arya, lumuluha. Ikinwento ni Arya ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Marco. Ikinwento niya ang plano nitong mag-merge ang kanilang pamilya, ang tunay nitong motibo. Hindi ako makapaniwala, sabi ng kanyang ama, nagulat. Arya, bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Tanong ng kanyang ina, nag-aalala. Ma, natatakot ako. Natatakot ako na hindi niyo ako paniniwalaan, sabi ni Arya, lumuluha. Arya, anak, hindi dapat ganito, sabi ng kanyang ina, niyakap siya. Arya, sorry, nagkamali kami, sabi ng kanyang ama, lumapit sa kanila. Ma, pa, mahal ko si Nino, sabi ni Arya, lumuluha. Alam namin, anak, alam namin, sabi ng kanyang ina, hinawakan ang kanyang kamay. Arya, anak, tanggap na namin si Nino, sabi ng kanyang ama, ngumiti. Nanlaki ang mga mata ni Arya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Talaga po, tanong ni Arya, naguguluhan. Oo, anak, mahal ka namin. Gusto namin na maging masaya ka, sabi ng kanyang ina, niyakap siya ng mahigpit. Sa mga sandaling yun, naramdaman ni Arya ang tunay na pagmamahal ng kanyang pamilya. Naramdaman niya ang suporta at pag-unawa. Nalaman niyang hindi mahalaga ang pera, hindi mahalaga ang estado sa buhay. Ang mahalaga, ang pagmamahal. Ang pagmamahal na nagtatagumpay sa lahat ng hadlang. Ang pagmamahal na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Matapos ang matinding komprontasyon, nagkaayos ang lahat. Humingi ng tawad ang mga magulang ni Arya kay Nino. Inamin nila na nagkamali sila sa paghusga dito. Inamin nila na mas mahalaga ang pagmamahal kaysa sa pera. Nino, sorry sa lahat ng nagawa namin sa'yo, sabi ng kanyang ina, habang hinahawakan ang kamay nito. Ma'am, okay lang po. Naiintindihan ko po kayo, sabi ni Nino, nagpakumbaba. Nino, gusto namin na maging masaya si Arya. Kaya tanggap ka na namin, sabi ng kanyang ama, ngumiti. Sir, ma'am, maraming salamat po, sabi ni Nino, lumuluha. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa dati ang lahat. Nagbalikan si Arya at Nino. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya, kasama ang kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Mahal ko kayo, sabi ni Arya, habang yakap-yakap ang kanyang mga magulang. Mahal ka rin namin, anak, sabi ng kanyang ina, niyakap siya ng mahigpit. Mahal ko kayo, ma, pa, sabi ni Nino, nag-alang. Mahal ka rin namin, Nino. Anak ka na rin namin, sabi ng kanyang ama, tinapak ang kanyang balikat. Sa isang tahimik na hapon sa Isla de Clara, sa ilalim ng kumikinang na liwanag ng dapit hapon, nagpanata sina Arya at Nino. Arya, mahal na mahal kita. Pangako ko, hindi kita iiwan, sabi ni Nino, habang nakatingin sa kanyang mga mata. Nino, mahal na mahal din kita. Pangako ko,
Maghihintay ako sa'yo, sa kabila ng lahat, sabi ni Arya, lumuluha. Nagsimula silang muli, magkasama, sa kabila ng lahat.